Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang maghunsa pero pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola kasama sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, twiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang aming apps sa DWIZ apps for iOS and for Android phones. Para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming mga social media pages, Facebook and YouTube. We're live and live streaming. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe, and join our very exciting comment section. Mapapanood din po kami sa aming digital free TV, Aliw 23. On Sky Cable, we're on channel 72. On Signal, we are on channel 24. On TV Plus channel 27. And GMA Afford the Box, Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Rescan lang po para lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning! Good morning. Good morning, good morning. It's the age of politics. Ayokong batiin ng belated happy birthday yung pinsan ko. Ayaw, wag. Ayokong batiin si Jem Padilla. Ooh, the singer. Ng belated happy birthday. Siya yung singer, no? Siya yung Miss Philippines. Miss Philippines. Hindi lang kami lahi na singer, lahi rin kami ng beauty. Ikaw naman. Yan ang sabi nung ano, di ba? But you know, it's a natural mistake. Kay Doktora, hindi rin natin binabate. Si Marivic. Dr. Marivic Rakisa. Nasawa ni Fidel Nemenso. Marivic Rakisa. Huwag natin batiin si Happy birthday. Yung kasama ko sa Rotary, si Joan Valencia, anak to ni Rod Valencia. Si Joan Valencia. Huwag natin batiin niya. Huwag na. Huwag na. Ito, huwag nating babatiin. Joanna Valencia. Si Doktora Vicky Bello. Huwag din natin batiin niya. Pero okay siya. Masama bati tayo ng bati. Usually, ang mga babae, ayaw nilang, it is bad form. Tatanungin ang edad nila pag birthday siya. Happy 67th birthday to me. Batang-bata. Happy birthday, Doc. Ay, hindi namin binabati. Dr. Vicky Bello. Ng happy birthday. DNR Director Nilo Tamoria ng 4A. Nilo, tignan mo ng mabuti. Tignan mo ng mabuti ang masungi, baka kung saan. Science-based din siguro yan si... Wala ba sa abroad dyan? Hindi. Wala. Nandito. Nandito yan. I understand they just issued and sent to the office of the secretary yung kanilang findings tungkol dun sa SAPA for purposes of the Kaliwadam. Para matatapos na at least yung environmental, etc. Study. So, laying down the ground. Gumagalaw na yan. Parang economy. Malapit na raw pong matapos. Para laying down the ground. Para maayos-ayos at magandang ating papasukan pagdating. Hindi naman intensified laying down yan. Hindi, totoo. Moderate laying down. Totoo na. Na-issue na nila yan. Ang importante yung tubig nga. That is good news. Good news. Sa Metro Manila. Irrigation, potable water, sa Kaliwada. Matagal na to. Sino makikinabang dyan? Dito sa Metro Manila. Mabibigyan naman yung mga kaibigan. Mabibigyan ng produkto ang Maynilad at Manila Water. Para tuwa na naman yung mga kaibigan mo doon sa silang maibebenta. Meron na build volume. Meron naman mailalagay sa assets. Na ginawa ng gobyerno. Assets pa rin ng gobyerno. Rate rebasing. Asset ng gobyerno. Assets pa rin ng gobyerno. Yan ang importante. Na idadagdag sa rate rebasing.
Pero that will require... Hindi naman sila nag-develop ng dam. Paano naman mapupunta sa That will- basin? Oh, do you Then- really then- want to The water filtration and the Yes, sewerage. they're Yan going to ang operate dapat the assets associated with the dam. Yan ang workout. Meron yan. That will require also, diyan nagkakatalo na ngayon ulit, yung tungkol dito sa mga mega franchises. Kasi if you are going to have that bulk water available to the concessionaires, pati na rin yung mga outside of the MWSS franchise area. Ganon na mangyayari dyan. Baka Prime Water, Pacific. May ganyan pa yun. President, parang gano'n. Oh, that will trigger a review of all of the mega franchises, including Meralco. By review, you mean rate increase? Not necessarily rate increase. It can be a subdivision of the franchises. Nabasa ko yan. Importante yan. Si Congressman Dan Fernandez. Proposing that. Kasi diyan sa kanila sa Laguna, may mga areas na dapat, dati, 3 ang electric co-op dyan. Tinake over ng Meralco yung 2. Nawala yung isa. Ayun. So, sabi niya, ano nangyari sa buhay namin? Bakit ganito na nangyari? Namili kayo. Yun ang kanya Namili lang kayo ng mga areas. Bawal ba yun? Nag-cherry pick kayo. Bawal yung mamili. Hindi pwede yun. Kung kukunin mo na rin lang yan, kunin mo lahat. Yeah. Para you can distribute yung maayo. Hindi, para sa akin, huwag mo kunin. Kahit isa. You're becoming too big. Yun na nga ang problema dyan. Yun ang problema That is the doon. Kasi doon sa Northern, originally, ang Meralco franchise dito lang talaga. Metro Manila. Nung panahon ni FM, na-expand yan. And then, nung nag-take over sila na sinasabing hindi naman nila binayaran yung take over. Akala ko ba, Jonathan, ang purpose ng EPIRA, to encourage competition. Yeah. Nasa EPIRA ba yan na pwede ka na lang basta-basta mag-take over? Ayan. Yan ang mga important. Therefore, ang kailangan natin balikan, yung EPIRA. Which is what pero hindi ang lakas ng lobby against opening the EPIRA law and amending it. For review and then... Kasi, ang sarap na ng buhay nila, kampante na sila. Bakit mo babaguhin? Ano bang ginagawa nyo? Bakit naman kami ang tinistorbo nyo? Ang dami-dami pwedeng gawing batas dyan, ba't EPIRA pa? Ganito po kasi, mahigit 20 taon na yung EPIRA na yan, at ang pangako niyan, maibababa ang single na kuryente na sa 20 years walang nangyari, bagkus tumaas palalo. Anong dahilan? Ang sinasabi po ng mga think tank, ang regulatory capture. Na hindi naman napigilan ng EPIRA law. And therefore, kailangan buksan ng EPIRA law at palakasin. At mawala yung regulatory capture. Iilang sektor lang, iilang conglomerates ang may hawak ang naghaharing uri dyan. As a matter of fact, as a result of that, binago nga nila Binago nila yung original rate basing for purposes of utilities. 12% lang yan Return on rate base. RORP. At binago nila. Ang pagbabago doon, Jonat, kung ano yung pwede mo ilagay. Yes. Performance-based, sipin mo. Kung ano yung ilalagay mo doon sa submission mo. Sa assets. Submission mo. Ang base, return on rate base. So, ano yung base mo? Yun, binago nila yan. Ang daming definition. Kaya yung napadalaan ng executive ng Manila Water. Sa jowa niya. Kasama sa representation yun. In addition to that, nasama ang representation sa base? Kasama. In the case of the power, sa under EPIRA, ang ginawa nila, performance rate. Performance based. Okay. Kung deklarasyon mo, itong performance ko. But what if you have outperformed over and above the...
kwenta Yan nung palagi, sino yan ang nagsasabi. claim Service palagi. expected. Yan ang Kung claim. sila nila nailalim. Yung performance na yan, pare, nakikita yan sa papel lang. Oo. Kung ano yung i-report ng Yan. mga utilities, Yun na yun. tatanggapin ng mga regulatory Strictly offices. looked at by the regulatory. Yan ang si paring Jose Walang basis walang basis yung claim We na are yan. being strictly monitored Yun ang by sabi. the Sa press release. Sa press release. Hindi, well, aside from, we're talking about utilities. Aside from water, electricity, paano yung internet? Kasama yan. Oh, iba pa yan. Kasama yan. Paano yan? Dapat, kasi Kasama it's a yan dun utility. sa dapat na tinitignan kasi yung rate basing din yan, patay. Patay din, ha? Patay din yan. Patay din. Oo. Kasi kung ano na lang claim nila eh. Hindi kasi na-redefine na yan as utility. Ano nga ba yun? Na-trick Chargean ka ba naman ng Raymond Bill Homeowners Association? Public Conference services. fee. Public Hindi. services. Public utility. Kinarga na rin nila yung charge ng Raymond Bill Homeowners Association. Oh, yan. Kinarga sa rate rebate. Oo. Kasi alam mo ba, ang kanilang basis ng kanilang performance, hindi pa nga sila eh. No. Pag nagre-report sila, Okla. Okla, yung meet, claim, yung claim. this Matagal is the ko na hinahanap yan. fastest internet. Anong basis na ginagamit ng National Telecommunications Commission? Oo. Sa pag-set ng rates. Matagal ko na hinahanap yan at wala pong ka-basis-basis. Wala. Kung ano lang yung sabihin ng telco, yun na sila. At ang attachment doon yung Okla. Yung ukla, ukla. Nagkaroon lang. Ang madalas ako makakuha ng press release. Nako. Di ko rin naiintindihan eh. Binabasa ko. Ano ba to? Talaga? Totoo ba to? MBBS at fastest ano daw? Ikaw na yung tama? metro pa eh. Ikaw naman, anong klaseng attachment yun? Ukla, ano lang yan? Commercial yan, Commercial nga, pare. Nabibili yan eh. Kaya yun na sinasabi ni Dan, ni Congressman Fernandez. Ayusin ninyo. Mas mabuti nga Ba, siguro. it's up to Congress to fix Hindi, this. yun nga sinabi. That is it's actually a call to Congress. Yung kanya. Siyempre, Wala ba tayong pag-aralan comprehensive natin. na Pero ang utilities law? pinakamatindi doon, split up yung Split ang- utilities. Yun ang, yun ang kanya. Yun na nga yun eh. Yung No, ako, okay lang sa akin na malaki ang franchise. Basta ang regulasyon sa rates, matino. Ang problema Ang problema, top secret yan. Top Paano naseset ang rates? binanatan din niya ang ARC. Which is correct. Kasi Regulator. which means talaga, Tama naman itong EPIRA never work. Ikaw na. Pwede. never talaga. Ay, they never work for the consumers. Ayan. Work for the... Nag-build sila. Sorry kasi nung ginagawa yung IPIRA na yan, Banat. meron na ho agad na bias yan in favor of the big business. Businesses. Big businesses. Halimbawa, isang magandang halimbawa. Ang dati, dapat yan tatlong sektor ng power. Distribution, Okay. transmission, at saka generation. Magkakahiwalay. Magkakahiwalay yan. Para Akala ba? mo- Complete na hiwalay. May nakapaglabi. Na? Na Nakapasok yung distribution, tsaka generation, pwede magkampi. Yes. Ang nahiwalay lang, transmission. Sino Ngayon, yung naglabi na yon? Teka, may lobby ngayon. Yung Lopez Group. Sino yung kanilang kasangkapan? Isang senador na malapit sa kanila. Yan ang bali-balita noon. At saka gumawa ng konting Kasangkapan. pero yun naman, ang ginawa nila, kinunti lang. Kinunti Up to lang. 20% lang. Ang pwede. Ang pwede. Hindi, ang natural. Nahiya pa sila. Nahiya sila. Ang natural course of business, ang dapat pwedeng magkasama, distribution at transmission. Why? Kasi po ang involvement niya, wires. Iisa lang yan. Pag nag-distribute ka, ang kailangan ilagay mo, mga kable. Okay. Para makapag-distribute ka. Para maayos. Ano ba transmission? Di ba kable rin yan? Sila yung mas related. Ang nangyayari ngayon, yung distribution at saka yung generation nagkampi. Yeah. Diyan po nadadali ang presyo. Pwedeng magkuntsaba yan. Ganito namin bibilin sa iyan. Hati tayo. Tanggalin mo na yung pwede. Okay. Sorry. Minsan kasi na... May nangyayari. Ayan. Yan. Lalo na pag yung WSM another issue yun, yung WSM. Oo. Ngayon, binabakbakan na naman ng ERC. Walang iba, kundi NGCP.
Yun ang problema, yun ang kanilang paborito. Paborito. According daw to their study, Whipping boy. Ayan na. ayan, meron daw silang study. Kasi yun ang pinagnanasa. Mahigit sa kalahati daw ang overcharging na NGCP. Yun ang kanilang tingin. Study. Study. Studious yung ERC. Very studious. Hindi naman nag-aaral to, pero panay ang study nila. At hindi pa raw final yun. At, Provisional. final, hindi pa final yung study. Ang problema ko, ba't yung pinress release? Oh. Para lang yung sinasabi. Para siraan ng NGCP. Ganun lang po yun. There is politics. Softening the ground, ikang. Yeah. Laying the groundwork. Laying the ground. Lining up your ducks. Ayan. Ang problema kasi, maski sa utilities, ang tindi ng politics. Antindi talaga niyan. Super. Ang hindi po ang connection na nangyayari dyan. Okay. Telepono, tubig, at Pero the word naman, kasangkapan, is a bit too harsh. They are seeking yung bang common-minded, enlightened legislator. Parang Joe, See it the other way. I'm hearing Karambola to use harsh words. I'm not a diplomat. We are not Okay? Kasi paano mo mai-entice ang investment? Foreign direct Hindi investment. naman diplomacy itong Karambola. Privatization, di ba, of We players. are supposed to be Kapag ang ang playing field nagbabago, Yan. every Every so often. every 5 years, every 4 years, gano'n. Ngayon po, ang isa pang balita ay tungkol sa anibersaryo ng Typhoon Yolanda. Yan ang pinakamatlakas na bagyo ever na tumama on land sa buong mundo. Okay? May mga malalakas pa rito, pero nandun lamang sa ocean. Ang matindi rito sa Yolanda, umampas ng lupa ito. Talaga, oo. Matindi. Umampas Umampas. talaga sa lupa. At daw, ang natutunan natin daw dyan, paano tayo mag-adjust sa climate change. Yan po ang buod ng message ng Pangulo. Adaptation. Sabi daw, nagkaroon na tayo ng experience and therefore, meron tayong mahalagang kaalaman. Oo, lessons learned. Ang tawag niya dito resilience. Nagiging model daw. Hindi sa senator na, yung Iba yung model sa Senate, iba yun. Pamantayan. Modeling. Model yun. Magkaiba yan. Model daw ng resilience. Ako naniniwala. Tama yun. Kasi natuto na tayo. Yung mga subsequent na malalakas na bagyo, We were able to cope. walang namatay. Oo. Yun ang maganda ron. Dito, libo-libo, di ba? They stopped counting at 10,000. Oo. 8,000. They stopped counting at 8,000. Wala na yung Pinagalitan sila after. Pangulo na at the time eh. Nagwala. Tapos when somebody, Nagwala. nung nag-dare Wala. na magsabi yung isang Hindi, police, yan, police yun eh, na more than 10,000. Na si Sante yun. Si Sante yun. Nilipat Dismissed yun. from service? Hindi naman Hindi dismissed naman. from service. Relieved siya sa sa position niya doon. So, ang kailangan daw po magbago, ang ating pag-iisip, Yan. ng disaster, hindi tayo biktima. Kailangan ng pag-iisip natin, kaya nating manalo against disaster. Okay. Maganda yun, ha? It's there's a lot of, mass psychology when it comes to disaster. Kasi kung i-give up na lang tayo, Wala yan. patay na. Patay na tayo dyan. Halimbawa, yan pabahay. After 10 years, wala pang nangyayari. Ngayon pa lang sila, ang presidente, Mag-aayos. nagpupukpok ng mga ulo. Ano ba nangyayari dyan? Ba't hindi nyo pa... So, bigay siya ng instructions. Although, syempre, very diplomatic yung kanya. As always. Hindi naman siya nagsasabing, bambuhin ko kayo sa ulo. Hindi naman. Walang nangyari. Wait, saan yan? What are you talking about? Which Nag-utos siya specific ng portion? more construction ng bahay. Diyan sa Yolanda Diyan area. sa Yolanda area. So, At ang inutusan niya, Housing. Okay, Department of Human Human Settlements and Saka Urban NHA. Development, at Saka saka National Housing Housing Authority. Okay. Na mamigay na raw po ng land o magtayo ng bahay. Lalong-lalo niya dyan sa Tacloban City. I actually studied kung bakit. Kasi the Duterte administration, umikot si Pangulong Duterte yun nun eh. Tapos nakita niya, unang-una, the ones that were given
grabing substandard sa wali. And these were supposed to be, yung iba doon, lilipat na sila para hindi na sila bumalik doon sa mga dangerous areas na inamod. Kailangan i-relocate ka. So these are relocation sites already. Now, the reason kung bakit pala sa wali, yung iba, ay may contention pa doon sa lupa. Di lang yun. Remember, meron tayong disaster SAR ng time na yun. Who gave up. Kasi wala raw pera. Well, that's why. No, he did not have the authority He had no authority. over anybody. And the reason for this was because ang daming coordinating agencies. Diyan tayo nagkakatalo-talo pag coordinating agency Teka, na intensified ba yung coordination? Intensified yung coordination. Whole of society nga yun. Correct. Okay. Yung pwedeng tumambling-tumbling na Okay, coordination. okay. Ganon. Kaya after a while, dahil kaka-whole of society, walang na-pinpoint. Exactly. Walang Sabi po ni Hindi, Mayor, ang nangyari doon is 5 agencies were supposed to coordinate on housing. Pero hindi dinefine kung ano yung ibig sabihin ng coordination. So, all 5 agencies had their own housing projects, including the LGUs. oh my. So, kanya-kanyang Kanya-kanya housing yan. project, kanya-kanyang turuan, gusto ko to, gusto ko dito, gusto ko ganyan. Some of the property was privately owned. Kailangan bilhin. Yung iba, incapable of, Housing. housing. Hindi siya not fit for housing. No, another disaster area or disaster about to happen. The other was on public land incapable of alienation, like yung mga Forest area. Forest land, Yung reservations, At etc. one point in time, ang ginawa pa Protected nila, landscape. ang ginawa pa nila, imbis na i-build yung house, bibigyan na lang namin kayo ng materials, kayo nang bahala. Yun, tumabot sa ano. Yun. Nag-encourage sila ng donations of materials like that. Kaya nga, di ba, nabash ng dating Vice President kasi namigay siya ng sawali at saka ng NIPA para buti sa pa nga yung mga Rotary bahay. Club namin, nakapagpatayo kami, 50 bahay, village. Kompleto. May tubig, may Yun kabit sa nga, kuryente. yun din yung sabi ni Pangulo. Nung dumating si Duterte, Dahil ang dami yung pang komunidad kulang. Daig pa namin yun. Ang sabi po ng mayor ng Tacloban, Alfred Romualdez, sa mga naitayong bahay daw po na 18,000 houses, mga kalahati daw po ay substandard and incomplete. Yes. So, inayos yan. Pag daw sinabi niya substandard, halimbawa daw po, yung mga tubo, hindi naman magamit. So, paano daw bibigyan ng tubig yung mga bahay na yon? Minsan wala rin. Saan sila kukonect? Kasi you built houses in the middle of nowhere also. Tinignan ko, binasa ko pa yung mga COA reports. Middle of nowhere? Oo, kasi housing project yan eh. Hanap tayo ng lupa. May housing na nga, gusto mo pa kompleto. Walang transport, walang kakabitan ng tubo, walang kuryente. At that time, he was suffering from the fact that he was a Romualdez. Ano ba apelido mo? Bibigyan ka pa namin. Isa pa yan. Ba't ka namin bibigyan dyan? When Duterte took over, maraming pinuno dun sa mga areas na resolved yung issue ng lupa. Okay. Pero dun sa mga areas na hindi resolved ang issue, tapos LGU ang in charge and so on, hindi makatake over yung national government. So yan ngayon yung problema. Hindi nga, bakit hindi ibigay na lang sa LGU? Para tapos. Dapat nga lahat sa LGU na lang. Bakit yung Totoo yan. national housing pa, lahat yan, yung mga human settlement? Bigyan nyo na. LGU na lang. Total, alam nila. Sino-sino itong mga ito? Alam nila yun. Meron silang Sino yung database pati. displaced? Sino yung Parang may mga, political boundaries na nagiging... yes. Hindi, kasi yan national, pare. Very busy yan. Oo. Walang parang... Busy yan paggagawa ng plano. The problem naman... kapag bibigay ng The ayuda. problem naman kung LGUs kasi, there are fixed political terms of office yung mga official. Hindi, bibigyan mo Ang planning dapat 20, 30 years. Hindi, pero yung pag ganitong housing, Oo. na pwede sabihin, 3 years, tapusin mo na yan. Ito yung pera. Dapat Ayon po dito kay Mayor Romualdez, 30% pa daw ho ng dapat ilikas ang hindi nila nagagawa. Pero at least, naka 70% na sila. Sila lang yun. Paano yung national? Yun nga yung problema doon. Kaya nga pinagalitan niya yung national group. Meron ba?
Nandun si ano? Well, ngayon nandun ang ating kaibigan. Si Jerry. Jerry Acusar. Oh, really? He was there with the President and with May- the Speaker, Martin Romualdez. May agenda rin. Yeah, sa housing. I would surmise. Sa naroon, di ba? Parang yung Pasig redevelopment. Kakaiba daw sa Tapos iba. na yung press release. Kakaiba. Iba naman ang... Kesa sa ibang mga development. Oo. Why? Kasi po whole of society ang gagamitin rito. Parang ganun eh. Yan yung mga... Yan po ang sakit ng mga ating government officials. Sa kakahabol ng media mileage. Kung ano na lang yung masabi, para meron lang silang press release, sabihin niya. Redevelopment ng Pasig, kakaiba to kaysa sa iba. Sa mga dating nangyari. Why? Kasi whole of society ang gagamitin natin dito. Not that the whole of society Ngayon, cares. yung whole of society po, gawin nyo ron sa mga biktima ng Yolanda. Hindi, naging problema talaga yung whole of society na yan. Kasi national eh. Ayun, mabuti pa LGU Sana, binigyan na lang nila ng pera ang LGU. Oh, parang tapos The na. LGU would know kung ano yung lupa ang pwede. At saka kung sino-sino yung mga pwedeng beneficiaries, hindi yung mga... Halimbawa, ang pinaka... Pinuntahan ko yan pare after the Yolanda. Ako din Talagang na. wasak na wasak. Okay, huge part of Leyte, Samar, wasak na wasak. Walang pagkakataon. Ang mga nyug nahati sa gitna, puno ng nyug. Ganon katindi. Yung ang airport yan, Daniel Romualdez Airport yan. Wala yan. Makeshift, puro tent po. Wasak yung buong structure. Ganon katindi. Ganon katindi ang bagyo na yan. And 10 years after, ang masasabi lang ng presidente, natuto na tayo dyan. Hindi niya masasabi, we have fully rehabilitated At saka the away. devastated areas. Hindi niya masabi yun. Wala. Isang, Ano yan ha? Is the same as in Marawi. Ganyan din nangyayari. Marawi ang pinakagrabe dahil Ito na walang naman yung titulo mga whole of lupa. society, Oo. etc. Kanya-kanyang bugbugan doon. Whole of society, etc. Oo. Kasi, ang daming nakikialam. Yun ang masarap dun eh. Whole of society, may kasama pang etc. Oo. Yan. Isipin nyo. Detalye It was ka lang. bad enough, ha? Grabe yung devastation. Pagdating mo doon, mangangako ka, sige, rehabilitate and that. No, so you're clearing away the debris, mag-aano ka na, o magpapabalik ka na ng mga tao, walang titulo yung mga lupa. So, pag nag-ano ka, pag tinawag mo yung families, kung sino-sinong families ang dadating. Tapos mag-aaway sila. Tapos kasama pa mga pinsan, Hindi kamag-anak, organized. asawa ng driver, ganun, lahat. Organized. Hindi organized. It's because we have failed them. We have failed them by not imposing the torrent system. Okay. Ang laki ng hindi titulado dyan. Mas lalo sa ano? Mas lalo sa Marawi kasi military. Magbabalik ang karambola. More on this later. Magbabalik karambola. Oras natin 8:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin si Intilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angres. Pare, merong obserbasyon dito. Ano ang observation? Sa mga pinag-uusapan natin, yung rehabilitasyon ng devastated areas. Areas. Marawi, Yeah. number 1. Yung Yolanda area, yung Punta Cloban, yung Leyte at Samar. Ayan. Baka araw ang kulang dyan, pare. Walang council. Yun. Yun. Council. Baka araw kailangan ng council. May nag-troll sa akin a few Hindi, weeks dagdagan ago. ko na rin. Ayan, Dadagdagan ko na rin yung observation. Pag nag-council ka, kailangan mo may summit. Yes. Yun o, Pag magsa-summit ka, kailangan mo magpa-contest para sa logo. Ayan. Essay writing. Oo, yan. Essay writing contest among students. Yan. Importante yun, ha? Para may, di ba? Oo, para may guide kayo. Yun. Saka Guide na para importante may dyan. symbol. Kahit may logo, may symbol.
Na ma-involve natin ang Pero kabataan. matrabaho yan, kukuha ka pa ng advertising agency niyan. Kailangan ng PR. PR. Advertising agency. Siyempre, may nagagamit editing din ng video Pero na galing sa papapabilisan, wala Indonesia. nang bidding. Ganun ba? So, kuha ka. Teka, ano ba yung advertising agency? Anong video gagamitin? Oh, naku, baka kumuha ng video mula sa, yung Hindi, kukuha sa siyempre. ibang bansa. Hindi, kukuha ng... Timor, yun dun sa Indonesia ang kinuha. Hindi, you have to make sure na best practices yan. Kaya kukuha ka sa ibang bansa. Best practices. Best practices. Kung baka pangit yun sa atin. Naku, Diyos ko. Baka makita nung isang opisyal dun sa Indonesia, that looks familiar. O gagawin. Amin yan Katulad. Kinabitan ho ng politics itong yung sa Yolanda. Yung pagdalaw Grabe. ng presidente sa Yolanda. Ang report ho sa Philippine Star ay hindi raw imbitado si Senator Amy Marcos at saka si Vice President Sara Duterte. May video naman. Wala raw po sa listahan Pero wala siya. ng City Hall. Si former President Rodrigo Duterte, invited ba? Ah, Wala sa guest list? hindi sinabi nung report, pero sa Philippine Star report. Sino nagre-report na yan? Sa Philippine Star. I can't believe that dahil si Mayor at saka si Senadora magkaibigan. Very close. Mayor Alfred at saka si Senator Amy. Yes. Ano sila eh? Mukhang may intriga nangyari. Oh, Wala, hindi lang mukha. hindi lang. Showbiz yun daw eh. Ito showbiz ninyo yung Sabong to, sabong. sabong eh. Pinagsasabong sila. Okay. So, pero yung si GMA po, ang Maganda kanyang statement, o kahit tinanggal niyo ako as Deputy Speaker, ay hindi mawawala ang support ko sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. Sabi Nina. Sabi ni dating presidenteng Gloria Macapagal Arroyo, In her na ngayon in her congressman ng statement. Pampanga. Lagi daw siya nakasuporta kasi nung presidente si GMA, isa sa mga fair-haired Pinakamalapit. boys niya, etong si Speaker ngayon. At saka during... Isa yan sa kanyang mga Bright boys. at inaasahan Saka na magsulong ng mga kung ano man yung policy niya. At saka nung Legislative eh. Yes, In her- congressman siya nun. during her detention, siya nagdala lang ng lakas. Martin. Okay. Ngayon, ano ba ang meron ho ng deputy speaker? Maraming kasi nagtatanong dyan. Hindi lang ho spare tire yan. Kapag wala yung speaker, Ikaw yun. siya yung magiging para speaker. Hindi ho. Ito para sa amin, ang pinakamahalaga dyan sa deputy speaker. Pag ikaw ay deputy speaker, ex-officio member ka ng lahat ng komite. Yes. Correct. Kapag po ex-officio, ibig sabihin, kaya mong bumoto Yes. kung ano man yung issue ng anumang committee. Kasi pag hindi ka member ng committee, Hindi ka pwedeng. Magsalita ka pero hindi ka hindi ka bumoto. Okay? Pero pag deputy, Speaker ka, lahat ng committee, ex-officio ka. And may weight ang sinasabi wait, mo. may gravitas ka ron. Yeah. Ang lakas ng power Ang niyan. lakas ng dating mo Yun ang kwan dyan. Yan ho ang pinag-aawayan dyan ng pagiging deputy. Alam niyo naman yung boto. Minsan, masasabi mo, magkano. Yung boto, yung bang, the thinking behind the policies of the government. Lalo na pag... Hindi magkano. Hindi Hindi magkano. lalo na pag lalo na pag kagayang Magkaano? si Magkaano? GMA. Sino ang Well magkaan? credentialed Hindi, yan. magkaano. GMA. Well She knows everything. Totoo naman yan. Experience niya na yan. Experience and Experience. lahat yan. Policy and everything. Ngayon, Pero maganda sinabi niya. but at the same time po, si Senator Amy Marcos, nagsalita. Maganda pagkasalit, parang Conrad. Hindi mo nabasa ng konti. Ewan ko kung... Medyo maganda. Maganda sinabi ni GMA. Ang Sinabi sinabi niya, I will always, aside from saying I will that, always. I will always be supportive of Speaker Romualdez, and I will always be with the President's preferred man.
Yeah, yun ang ano Yan niya. ang kanya. There is always intrigue in politics. Yan, sabi niya. Kadalasan daw po dyan, mga petty. Yes. Kung yan daw po mga intrigero, Kaya lahat yung mga... na-convince nila si Speaker Romualdez nung kasinungaligan regarding her position, regarding sa position po ni GMA, tungkol sa support niya sa leadership sa House. Wala na ako magagawa. Gagawa dyan. Di ba? Kasi mga intrigero eh. Kumbaga sabi nila, intrigera. Paano, how do you say it? Intrigero ba? Intrigera. Which one? Nila TP. Intrigera. Ano ba yun? You said Intrigera. Nangyayari yan. Oh my Dapat, God. Jeff, there will always be intrigue. Why you like that? Wait, that's politics. Pero maganda yung sinabi nga ni Jimmy. Ibig sabihin, how do you read between the lines? Kahit na nangyari to, Oo. I will always be supportive. oo. This is Aba, okay. para palang kanta ni Bon Jovi yan, ano? Oo. Ano ibig I'll sabihin? be there till the stars don't shine, till Yeah. the heavens burst, and the words don't rhyme. Yeah. Always, ayan. Yan. Always. Parang Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. Always. Ibig sabihin, follower ni Bon Jovi si Jim. Jim. Malamang. 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 Kanya yung lyrics dun sa press release. Kuwang-kuwa eh. But ang ganda ng message. Malamang yan, 12 of Never. 12 of Never. Hindi mo alam yung kanta na yun? Medyo ano. Mas poetic yun kaysa kay Bon Jovi. Yung, hindi mo alam yung 12 of Hindi, Never. sorry. Baka pa, hindi ko ire. Sige. Patayan ng mic. Patayan ng mic yun. Hindi, but I like the message Yes. na gano'n. Yung kay Senadora They Ivy. cannot, Yung kay Amy naman Amy po, kay ang Senator. kanyang sinasabi, Loyalty. oo, sabi niya, mulat-mula, ako ang kauna-unahang gobernador Na sumuporta. at kaisa-isang gobernador na sumuporta Kay President kay Duterte. President Duterte. At yan ay sinabi niya. Yes. Sabi niya, magmula noon, kaibigan ko na siya. Sabi niya, kaya pati daw si Duterte, tiniis yung criticism. Na kaya mo ba pinalibing yung ama nitong sila BBM at si Amy, na si FM, Ferdinand Marcos, pinalibing mo sa libingan ng mga bayani. Kasi kaibigan mo lang si Amy. Yan. Ganyan daw accusation. Oo. At sabi ni Umabot Amy, yun. Talagang at sabi ni batang- Amy, tiniis ng presidente Presidente. yan. Bakit ko naman siya iiwanan ngayon? Aha. Sabi niya, sa ginawa niya sa amin. Hanggang matapos ito, wala akong pakialam. Saka yan ang leksyon ko nakuha sa aking ama. Sinabi niya. Ayun ba? Yes, sinabi niya yun? Kaya- loyalty. Didn't catch that. Kaya may loyalista kami. Kaya Kasi may- loyal kami. Kasi loyal kami. Oh my. Sa aming mga kasama. Yan ang sinabi. Alam mo yung mga sagot ni GMA at ni Senadora Parang may pagka-jiu-jitsu yan, ha? Aba. Siyempre, turn around nila Bakit yung... magaling ka Kasi kung iba, banggayan ka agad. You use your enemy's force against him. ginamit. Magaling ka talaga sa diffuse mga niya. ka agad, Si diffuse. Joel kasi Sa ano martial to, arts. martial arts. Oo, Ay, pare. Black belt po ito. Kuha mo ka agad. Huwag kayo magkakamali kay Joel, ha? Pero yun na nga. Hindi, Maganda yung yung sagot. kanya. Maganda yung sagot. Ano yung sport? Sport. Hindi po away. Hindi away. Yeah. Sports yung kanya. Maganda. Yung dalawang state. Pero masama rin mapikon niya. Yun lang. Right now, the gloves are still on. Si JMM, masamang mapikon yun. Pinagtatakan daw po ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Paano siya nadamay dito? Sa meron daw destabilization plot against Ferdinand Marcos Jr. Sabi President. Sabi ng Presidente Duterte. Hindi ko nga. Pinagtataka siya, bakit ba ako nadamay si dyan? PRRT. Sinasabi yan? Sinabi niya. Sinabi niya. Hindi, may misquote eh. Sandali. Pero yung Meron daw ho kasing nagsasabi na involved siya sa destabilization. si Franz, Ni isang kapitang Ay, daw po ng conversation hindi niya ng kasama mga general o private, maski private. Well. Wala siyang nakakausap. tungkol dyan. Bakit daw siya hinatak ba rito? Sino ba nagsabi? Ayun. Sino nagsabi? Well, unang-una, Yung nagdemanda sa kanya. magdemanda sa kanya. Oo. Nag-workout. Tapos, nadagdagan. Kasi nga, pati si Harry kasi, nakisama eh.
Okay. Pero itong president, Eto nga, ano? marami siya alam si niya, ano eh. former president dito. Ano sabi? May scorecard pa siya eh. Oo, Ano yung scorecard? On a scale of Paliwanag 1 mo. to 10, President Duterte gave President 6.5. Marcos a passing rate of 6. 6.5. Tapos 6.5. he is performing not exceedingly well, but enough to make the people comfortable. So Yeah. Well, nasa 70% pa po ang let us give the satisfaction President niya. sufficient time to attain Yeah. his objectives. And if he has fallen short, for him to correct it. Ayan. Yung Jiu-jitsu rin to, jiu-jitsu. Of the highest order. yung ambassador naka-golf ko yung ambassador na India. Okay. So sabi niya, ano ba feeling regarding the president? Sabi ko, ang kanyang trust rating is still 70%. Ang kanyang satisfaction, meaning the performance, is still 65%. Sabi niya, my God, that's huge. Si Modi raw. Matindi, wala na yun. Si Modi, wala yun. Patay na yung Modi. Pero kahit ganun lang ang rating niya, Arangkada siya. arangkada pa din yung Arangkada government. Yes. Sabi niya, kung meron kang ganyang klaseng support, you can do anything. Ganon, ha? Kapag ganyan daw. Mga Indian pa man din, napaka-argumentative. Ano? Super. Oo. But it's on the way. Oo. Kasi yung sweet spot ngayon, ang China tapos na doon sa sweet spot. India na ngayon. It's an aging population. India ngayon na meron. India yung nasa Ang sweet papasok, spot. papasok. Philippines nasa sweet spot. Okay. Good. That's good news. Yeah, but balikan ko lang yung sinabi ni Aimee. Ito nga, even if I am the only one left, Yeah. hindi raw siya magbibitaw ng suporta kay Duterte. Kasi daw, tama nga, she is like her father. Sinabi niya yan. We will always stand up for true friends. Yeah. Kaling. Tama nga si Epe, no? Napapahamak na siya mismo. Yeah. Naalala ko kasi yan, yung istorya ng si Benedicto. Yung Benedicto po, yan ang niya, assigned niya to take care of the sugar sugar industry. Kasi ang idea ni Marcos, no, to create yung mga Sogo-Sosya style. Oo. Every industry merong isang in charge. take care of the Coconut, sugar, mga ganyan, no? banana. Sa sugar, si Benedicto. Ang problema, si Benedicto, medyo nagagamit. Maaring hindi siya o mga tao niya. Okay. Meron siyang bangko noon, Republic Bank. Republic Planters Bank. Public plan. Republic Republic Planters Grant. Bank. Okay. Na merong billion-billion deposit ang government doon. Nakasisita na ng mga IMF, World Bank, ng local banking system. Bad ganon. Parang Pinapaboran niyo yan. Alam mo, si Marcos, he stood his ground. Kaya nandiyan yung pera na yan, kailangan na sugar industry. Huwag niyong guluhin yan. Hindi, well, syempre, kasi kaibigan si Benedicto. Saka sa tingin niya, yan ang kailangan. Pati yung Pilsocom, yung talagang trading at lahat. Workout. Ganun nga siya. Kahit na nababanatan na, binabalatan na sila ng World Bank. Takot-takot ang banat doon. Oo. Pati yung mga ibang planters na kalaban ni RSB. So, yan po ang politics ngayon. Even in the... Pagdating. Sabi po naman ng pare, by the way, isa lang. Sabi na isang congressman, yan daw pong pagtanggal kay GMA. Walang kinalaman sa eleksyon sa 2028. Talaga? Sino ba nagsabing may kinalaman? Kayo nga, Jun. Sabi po ni Nahuli tuloy kayo. Manuel Jose Dalipe. The majority leader. Si Manix ba to? Majority leader. Majority leader. Wala raw hong kinalaman niya sa eleksyon sa 2028. Has everything to do with the leadership issue. Pero just a trivia yung kay RSB. Yung makikita mo kung paano silang dalawa ni FM kasi they are bosom friends. Nung si Paeng Salas, very, napakagaling. First cousin ni RSB yan. Saka nag-UN yan. Kilala yan, international. Ang nangyari noon, there were efforts by certain sectors na si the executive secretary, Secretary Salas, pinapalutang nila na tatakbo
sa 1969 election. Oo. Si Paeng. Paeng. Kakalabanin si FM. Oo. Intriga yun. Intriga na intriga. Ang lumaban sa kanya no, si Osmeña. Si Siring. Yeah. Inano siya ni RSB. Sabi niya, parang pinsan. Wag naman ganun. Magkakasama tayo rito. Mayroon na Hindi kasi sugo ng kano si Paeng. Paeng. Kasi nagtrabaho sa US yan sa UN. Yung ganun na. But anyway, napunta tayo sa kwentong yan. Dati hindi uso yung anak ng yung mga anak, nagiging Politics, hindi. Kasi yan tumakbo nun versus FM, anak ni Sergio Osmeña, si Sering Osmeña Jr., presidente. Ang vice president niya, Magsaysay. Kapatid naman. Ni Ramon Magsaysay. Noon dati, mga kamag-anak o anak, hindi pasok sa Pinoy. Hindi. Pero tignan mo ngayon, sa mga Senate, Diba? anak, puro mga Magkakapatid. anak. Magkakapatid. Asawa. Magkakapatid. Yung ganon. Parang ganon Family business na Because of the election system, the electoral system, it limits Smartmatic? choices. What? Smartmatic na naman yan. And it's possible clones. Kasi dinig ko matatanggal talaga GMA, yan. anak ng dating presidente. Si Noynoy, anak ng dating presidente. Si BBM, anak ng dating presidente. Mas strict. Si Sara, magiging presidente, Mas strict. anak ng dating presidente. Mas strict Pero ang ganun. ethical considerations ng electorate nung araw. Hindi Hindi ethical, but hindi, well, it's nothing to do with that. It's the system. Yes. Dati hindi conducive party system okay. Talagang nationalista. Nationalista, liberal. Liberal. Yan, meron ka. Wala na yun Wala na yun. Maaring manalo ka dahil sa apelyido mo. Pero tatanggapin ba ng bayan dahil yung kalaban mo malakas din yun. Hindi ka mukha ngayon, mananalo ka kasi popularity contest Top of mind operation. Hindi naman pa political principles or policies or programs. At saka sa mga probinsya nun, talagang masugid. Liberal or nationalista Hindi lang? ka, dyan, hindi ka pwede. Liberal o nationalista ka. Agawan yun. Oo. Para maging... Kahit na isang napaka-popular ka TV o radio broadcaster na nagmumura sa ere, hindi. Meron bang sisikat pa kay Rogelio de la Rosa? Yan, at that Na time. artista, pero hindi umubra. Iba talaga nun. Ngayon, Ngayon, Konti lang yung mga nakalutang noon. beauty contest na ngayon. Kagaya dito, si Kuya Eddie. Eddie Ilarde. Yun lang ang nakalutang. Pero hindi siya artista. Oo. Siya po ay journalist. correct. Broadcaster lang. Tsaka Ibig sabihin dyan- napaka-eloquent naman nun magsalita. Hindi, magaling. Magaling si... Tagalog. Talaga magaling. Ibig sabihin niya, nag-iisip. Totoong buhay po yung ginagawa niya, hindi artista. Yung artista, kunwari lang yun. You're acting nga Something to Si do. Eddie Ilarde, hindi siya acting noon. No, Totoong talagang journalist totoo. siya. Yun ang difference ng politics. And therefore, ano ba kailangan gawin dyan? Baka kailangan mabalikan natin. Kasi kailangan buksan ang Constitution. Pati yung multi-party Para system, magawa yung siya. multi-party. Kasi the So, Constitution, multi-party system has Multi-party failed us. Failed na. kasi designed dyan for a parliamentary Parliament, form. And the last minute, kinonvince nila si Cory. Sino-joker yan Bumalik sa presidential, kundi mawawala na siya ng power. So, Yun ba yung naka-ready purpose yung nun? To keep her Constitution. in power. For For parliament. Oh. Naka-ready. Kaya mga provisions sa Constitution, parliamentary. Makikita mo na parliamentary pasok. Biglang last minute, at dyan nagkabakbakan ng boto, nanalo lang by one. By one vote. Kaya Yung kaya presidential may form. commission on appointments. Okay, I get it. Yes. Kasi in a presidential system, ang laking encroachment on the executive yung commission on appointments. Oh, kasi the president, in order to function, he needs people he can trust. So, ano nangyayari? Kinokontra ng Kongreso. Ang nakukuha niya are people who can play. They can make promises to the commission on appointments, etc. If it were a parliamentary system, yung commission on appointments mo would be peers. Kaya mo ba yan? Do you have the
technical know-how. Fierce Hindi ka isip, basta pare-pareho kayong, politiko. pare-pareho kayong representatives. Dyan, oo. Within Hindi ito yung ikaw nandiyan ka sa executive. Okay, may kailangan ako sa executive branch. And therefore, papayag lang ako kung gagawin mo ito. And therefore, ang I don't think it gets eradicated either. ang makukuha mong malalakas ang bureaucracy in a parliamentary system. Why? Kasi doon aasa yung mga congressman na magiging secretary. Minister, kung sabihin. they are part of the parliament. Kasi congressman ka eh. Anong malay mo dun sa sektor na papasukan mo? Pero ikaw ang magiging minister. Therefore, kailangan malakas yung bureaucracy na yun para tumakbo yung bureaucracy kahit sino ang head niyan. Correct. May permanent Policy permanent yung secretary. magiging They yung permanent secretary. secretary. Ang mga Or pwede rin may departments. o pwede tayong mag-create ng sistema na ganun. paano yan? Hindi natin magagawa yan hanggat hindi natin Unless binabago you, ang Constitution. Pag Even now, we pag can pinag-usapan strengthen naman that. ang Constitution, ang papasok na naman na banat dyan, gusto nyo to stay in power. Ganun na naman. Yeah, sa akin, I'm always worried dahil dun sa mga pwede nilang isingit. O mamaya niyan, paggising nyo, sige, ang pinag-uusapan natin, shift to parliamentary, pero they're tampering with land ownership. Naku. Po. Hindi, maraming ganun. Marami Ang rin foreign, ganun. hindi na So, kumbaga, balance of terror, kaya walang nagbabago. Kasi, the people we have there, alam mo, naglalaway at the idea na, okay, sige, pag-gawin natin yung constitution, pwede natin palitan yung landowners. The people that committee with constitutionalists, mga taong... Hindi, wala eh. We've tried that. Even if Yeah, we have. Teka, luto na raw yung Pagbalik ng karambola, Luto na yung sinaing. ang oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.